For today's video mga ka-farmers, ay share ko po sa inyo ang top 4 secrets para mas madaling lumaki at lumigat ang ating mga alagang baboy. Kitang-kita nyo naman ang ating mga alagang mga ka-farmers. Kailan lang yun na ang liit pa po nila at ngayon ang laki na po nila mga ka-farmers. In fact, malapit na po natin silang i-dispose. Ayan. Taran! So, ayan mga ka-farmers. Yung sa previous videos ko, nakikita pa yung mga buto nila dito sa may likuran. Pero ngayon mga ka-farmers, ayan. Ang ganda na. So, i-share ko sa inyo ngayon mga ka-farmers ang ating top 4 secrets kung ano ba yung ginagawa natin na ganito ang nangyayari sa kanila. So, ang una nating ginawa mga ka-farmers kung bakit mas mabilis ang paglaki ng ating mga baboy ngayon, ayan, ay ang pagpili ng magandang breed. So, maganda po yung mga breed na napili natin ngayon mga ka-farmers. Hindi po sila yung mga biik na nabibili sa mga bukid-bukid lang po. Ayan. Itong isa dito, sabi po, large white siguro to mga ka-farmers. Pero sabi kasi ng may-ari, durok daw po ito. Pero kung tingnan, para siyang large white. Ayan. Then yung dito is landrace. Minsan kasi mga ka-farmers, parang makonfuse ako sa large white at saka sa landrace. Pero mag-differ po yung dalawa sa sa kanilang tainga kasi merong isa diyan na pababa yung tainga at meron ding isa diyan na pataas. Yung landrace ba yung pataas or yung large white ba yun mga ka-farmers? So, ayan. Pero di bali na. Basta ang importante, magandang breed po yung napili natin. Ayan, makikita nyo mga ka-farmers, nabili ko po sila last February 1. Then, ngayon is February 26. So, ganyan na po sila kalaki mga ka-farmers. Nung nabili ko po sila, 3 days pa po sila since maiwalay. Ang totoo pa nga mga ka-farmers, nagka-problema po tayo kasi hindi pa sila na-train kumain ng bilhin natin. So, ito sila. Nabili ko to sila mga ka-farmers, mga first week of February din. Nag-differ lang po sila ng mga ilang araw. Ang lakas din nilang kumain mga ka-farmers at magaganda din yung breed nila. Nakikita po namin yung inahin nila mga ka-farmers, sobrang laki po. Kaya naka-decide kami, nakukuha kami ng isa dito para pang inahin. So yan po ang first secret natin kung bakit mabilis yung paglaki at pagbigat ng ating mga alaga. Yung ikalawa mga ka-farmers ay ang pagbibigay ng high density feeds. So very important po yung feeds mga ka-farmers. Kailangan po yung tinatawag natin na high density. So, kayo na pong bahala kung anong feed brand ang pipiliin ninyo. Basta yung piliin ninyo ay yung high density mga ka-farmers dahil makatutulong po yan para mas mabilis po yung paglaki at pagbigat ng ating mga alaga. Ayan, ang cute niya po. Then, yung pangatlo nating sekreto mga ka-farmers ay ang pagpupurga. Very important po talaga ang pagpupurga sa mga baboy mga ka-farmers. Dahil alam nyo, itong parasites or itong mga bulate na nasa loob ng tiyan ng ating mga alaga, isa po yan sa rason na magiging payat, magiging bansot yung ating mga baboy mga ka-farmers. Dahil alam nyo, yung benefit lang po sa nutrients na na-intake ng ating mga baboy ay tanging yung mga bulate lamang sa loob ng kanilang tiyan. So, ayan, yung ating mga alaga mga ka-farmers, minimake sure po talaga natin sila na pinupurga sila. Ito sila, nakaunang purga po kami mga ka-farmers, after 2 days ba siguro yon or after ilang days mula nang mabili sila mga ka-farmers. At ngayon, if makauwi ng maaga yung asawa ko, pupurgahin na naman namin sila ulit dahil nagsisimula na po silang mag-starter feeds. At the same po dito mga ka-farmers, ayan, pupurgahin na din natin sila dahil magkasing edad lang po kasi sila mga ka-farmers at nagsisimula na din silang kumain ng starter feeds. Very important po yung pagpupurga natin kapag nag-transition tayo ng feeds mga ka-farmers.
Yung pang-apat at pang-last natin na sekreto mga ka-farmers ay ang pagbibigay ng vitamins. Importante po talaga yung pagbibigay natin ng vitamins sa ating mga baboy mga ka-farmers. Ito sila, nabigyan na po namin sila ng vitamins noong nag-pre-starter stage po sila. 1 ml na Belamil po yung binibigay namin mga ka-farmers dahil once lang po kami nagtuturok ng Belamil. Then, the same po dito mga ka-farmers. Pero, sa araw-araw, naglalagay po ako ng King's Vita Plus sa kanilang pagkain mga ka-farmers at sa kanilang tubig. Hinahaluan po natin yan. Pero, ina-alternate ko po mga ka-farmers dahil kapag naubos po yung King's Vita Plus ko, Vitamin Pro na din po yung ginagamit ko. Kasi ito kasi sila mga ka-farmers, makatutulong para gumana yung pagkain ng ating mga alaga. So, para kain lang sila ng kain at tulog ng tulog. At, syempre, makaiwas din sa sakit mga ka-farmers. Malaking tulong po yung pagbibigay natin ng mga supplements sa ating mga alaga. So, natutuwa po ako mga ka-farmers dahil i-dispose ko na kasi sila mid of March. So, ganyan na po sila. Ang mahal pa naman ang presyo ngayon ng live weight mga ka-farmers, pero ito sila hanggang pang-litsunin lang. Pero nakadecide kasi ako na meron akong dalawa dito mga ka-farmers. Ang isa dito sa kanila ay pang-inahin ko, din itong dalawa iiwan ko siya para sa May mga ka-farmers para ibebenta ko siya na karne na. So, kami lang yung magkakatay mga ka-farmers at mag-canvas lang po ako kung sinong bibili kasi sa May 15, fiesta po kasi dito sa amin. At ngayon kasi mga ka-farmers, merong shortage ng baboy dito sa Negros Oriental at matagal-tagal pa po ito na makakabalik sa normal mga ka-farmers. So, kailangan kong mag-prepare na pangkatay. Dahil for sure, maraming bibili niyan dahil fiesta. Ang gagawin ko lang po mga ka-farmers ay gagawin ko mura ng kaunti yung presyo ko compared sa palengke para mas marami po yung kukuha sa akin. Mahal na po kasi ang presyo ng baboy dito ngayon sa Negros Oriental mga ka-farmers. Yung presyo po ng live weight is 250. Yung mga karne sa palengke mga ka-farmers ay nasa 430 na po. So, malaki po talaga yung presyo kaya nakadecide yung governor ng Negros Oriental na papasukin yung mga imported na karne mga ka-farmers, which is hindi naman siya maganda para sa ating mga magbababoy, which is masasabi ko po mga ka-farmers na hindi siya makapagbigay ng benepisyo para sa ating magbababoy. Ngayon lang kasi yung time na yung mga tao dito sa Negros Oriental ay makakabawi po sa baboy mga ka-farmers dahil in the past few months nagka-ASF po. So, marami po yung mga baboy na namamatay talaga. Wala talaga silang nabenta. Din nag-aalaga sila ulit ngayon, hoping na makakabawi po sila. Pero ngayon kasi mga ka-farmers, napapasukin yung imported na karne. So, depende na po talaga yan sa mga buyers, sa mga household natin kung kakain tayo ng mga imported na karne mga ka-farmers. Pero for sure, kami dito hindi po kasi meron kami mga alagang baboy at natatakot po kami na meron na namang another sakit na papasok mga ka-farmers. And syempre, hindi na po yan maganda sa ating pangangatawan dahil marami na po yung mga medicina or chemicals para po ma-preserve. So, depende na po talaga yan sa ating mga buyers mga ka-farmers. So, yun po ang dapat niyong tandaan mga ka-farmers. Ito po ay ideya ko lang po kasi base po ito sa karanasan namin. Itong apat na sikreto ko po mga ka-farmers ay ang pagpili ng magandang breed. Ang ikalawa ay pagpili ng high density na feeds. Ang ikatlo is pagpupurga. At ang pang-apat ay pagbibigay ng vitamins ay base po ito sa karanasan namin. At sana po ay makatutulong din ito para sa ating mga kapatid na hog raisers na tulad ko. So, yun lamang po mga ka-farmers ang mai-share ko for today's video. Sana po ay palagi ninyong subaybayan ang channel natin sa pamamagitan ng pag-subscribe at pag-click sa bell button para kayo po ay palaging updated sa ating mga bagong farming tutorials na i-upload. Thank you for watching. Happy farming. God bless everyone. Bye-bye.